saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot niya itong Sibya ug sabi isa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 24, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban ha sa pagtukian ni mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super Jan Kim Patindol Bote. Super Radio. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso. Super Radio Local News. Para sa mga nagunang balita sa lokal, Super Radio. Mihimo og inisyal nga investigasyon ang pangu sa Integrated Provincial Health Office yes Kapitolyo mga kapuso nga si Dr. Mary Ann Josephine Arsenal sa kabatayon sa usa ka ginang ug sa iyang anak nga taga-Argao. Iklaro ni Dr. Arsenal nga wa magpabaya ang mga doktor sa Argao District Hospital ug sa Karkar Provincial Hospital. Iklaro kini nga way liability ang Karkar Provincial Hospital sa kabatayon sa inahan nga taga-Argao nga ipaubos unta sa cesarean operation. Siya miingon nga na-admit ang inahan una dito sa sa Argao apan gibalhin kini sa Karkar. Samtang ubos sa pag-atiman sa Karkar, normal pagyod ang inahan ug ang anak niya ng pagkagabi sa Pitsa 21 sa Hulyo hangtod sa pagkabuntag sa Pitsa 22 base sa monitoring sa Obigay ni diha sa Karkar. Apan dihang pagkaudto na nasubay nga naglisod na ang anak dito sa ilawom sa Tago Angkan apan timing nga ang Obigay ni off duty ni anang mga higayuna hinungdan nga gi-refer sa Talisay Hospital alang sa cesarean operation. Miingon si Dr. Arsenal nga kaya kaayong i-perform sa Karkar ang cesarean operation kay naa may mga gamit apan ngadtong mga higayuna wa nay eksperto nga doktor nga mo paanak. Sumapa nga maayo pa ang vital signs sa inahan samtang paingon sa Talisay. Ang bata pag-abot sa Talisay giingong patay na samtang ang inahan giingong naglisod na sabkini. Apan sa bahin ni Governor Pamela Barre 4, miklaro nga subayon pagtarong kung wa bagyo'y manubag ng mga doktor ug mga personel sa mga pampublikong tambalanan. Super Tanking Bote sa Double S Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, nagtingkagol karon sa prisuhan ang usa ka pulis nga nagranggo og korporal human kini gidakop tungod kay nagmaoy sulod sa buwangan dias may barangay Bawo lungsod sa Sugod kagahapon sa hapon. Ang maong pulis korporal nagpuyo sa barangay Ampungon lungsod sa Sugod apan na destino kini sa Talisay City Police Station, Cebu Police Provincial Office. Sa impormasyon sa Sugod Municipal Police Station, nakadawat ni sila og tawag gikan sa management sa Cockpit Arena mahitungod sa pulis nga nagmaoy. Sa walay paglangay, girespondihan dayon kini sa kapulisan ang maong alarma.
Kamaoy matud pa ang maong pulis kay giingong duna kini nakalalis nga retiradong pulis sulod sa buwangan apan wala pa masuta kung unsay gilalisan. Pag-abot sa mga pulis na sila Police Executive Master Sergeant Gregorio Hiramis, Police Senior Master Sergeant Christopher Romarate, Police Corporal Nico Velasco, Patrolman Jose Sihano o Patrolman Skim Kumeta, nagpaila sila ngadto sa suspect nga pulis sila sa Sugod Police Station. Apan giingong nagmaoy gihapon ang maong pulis. Dadun unta kini sa police station aron maistoryahan nganong naabot kini sa buwangan nga dili man kini sa ilaha apan giingong giatake sa suspect si Police Senior Master Sergeant Rumarate nga nalagpot o gisumbag sabs niya sa naong ang laing pulis kasi Corporal Velasco ug nahayang. Wa kadungog or wa nakadungog ang Sugod Police Station nga nipusta og apil ang maong pulis sa buwangan ug base sa storya nga nakuha nila sa mga tao nga naas buwangan. Unang higayon nila nga nakit-an ito ang suspect. Subay sa mong insidente gibutyag sa Cebu Police Provincial Office na walay luna sa ilaha ang badlungon nga pulis. Sigon pa ni Police Captain Blaine Don Tabares, tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office, kini mao ipamahayag ni CPPO Provincial Director Police Colonel Christopher Bermudez. Dili sab nila duphan diha sa CPPO ang maong pulis ug mag-atubang kini og tukmang silot. Hayan mataktak sa serbisyo ang suspect tungod kay gawas sa kasong kriminal, pasakaan sab kini og kasong administratiba sanglit dili gyud sa mga pulis o gidili gyud sa mga pulis ang muadto og buwangan. Super Tanking Bote sa Double S. Super Radio. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, arita sa uban na itong mga hisgotanan diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Super Radio. Nahon taning katong nahitabo karkar mga higala. Ito ganing mag-inahan nga namatay in town mga kapuso. Ay tungod sa komplikasyon mga higala, no? Karon giimbestigaran na or paimbestigaran na ni Cebu Governor Pamela Barecuatro. Labi na nga usara ba siya baga priority projects mga kapuso is kining panglawas, no? Mga hospital, health, no? Dari sa probinsya sa Sugbo mga kapuso. Mo ni ang kamatuoran gyud, no, sa atuang hospital, no, dari sa Cebu. May mga espesyalista mga higala, no? O biyato nagpost biyato ang mga tagtungod, no, nganong di na lang yun isisaryan na may mga doktor dintong mga higayuna anong di naman lang yun tabangon. Ang tubag ra gyud ana dili sila espesyalista. Maura gyud na gyud na ay doktor, na ay nurse, pero ang ubigay ni wala. Di gina makahimo og makabuot-buot ng mga doktor diha kay at risk ang ilahang mga lisensya diha mga kapuso. Mo nang usagid sa ang itutukan sa ano naman ning nahisgutan, no, ang ihap sa mga espesyalista sa probinsya. Minos kaayo og espesyalista ang probinsya nga ang tanang mga mahospital sa mga lagyong lugar ari gihapon dadon sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga adunay saktong ihap sa mga espesyalista. Man kana, if of duty ang ubigay ni, wa na gid siya ikarelibo gid ay. No? Wa na gid ikapuli nga laing ubigay ni. So kung mao nay istorya mga kapuso, kuwang og espesyalista. Anong walay anong walay ikapuling nga ubigay niya? Di mo sa kakapugos aning doktor nga off duty. Ano man, kaapoy naman na. Wasad ta kay ba if pila na siya ka oras nag-duty? 24 hours ba? 12 hours ba? Okay, magdepende man po na sa ilahang duty hours. Kaya kung pares na rabat usahay, mag 24 hours, usak tibok, adlaw mag-duty. Hindi katog, kadaghang pasyente ng Vicente Soto. Kung muat ng ubigay ni nga doktor, dapat na imupuli. Pero diri sa sitwasyon sa karkar, I don't know if naabay ikarelibo nga ubigay ni doktor nga maka-perform og cesarean. Tuwing ana, nahisgutan na tani. No, last week, mo ni ato ang topic. Pag-focus
hire sa mga doktor nga dili lang basta mga doktor, espesyalista. Kung saan na nimong mga general doctors diha, kung di sila ka-perform sa specific nga ginabuhat sa ubigay ni, na pwede. Normal lang ka nga doktor, general doctor lang ka, di mo ka-perform og cesarean ang ubigay ni ragid mismo niya. Para mahimo kang ubigay ni, eskwelahan na nimog balik. Doktor na ka mo, mag-training pa jud kag pila ka tuig. 3 to 5 years ang training, ana. Muna yung kinahanglan tutukan sa ato ang hospital. Pero anyway, paimbestigaran kung aduna bagyo'y problema ang sistema sa hospital. Pero kini, magpakita lang yun kung unsa kadako og kuwang ang mga hospital sa probinsya sa Sugbo, mga kapuso. Di kaya karkar kay way espesyalista. Gipaadto sa Talisay. Pero kung naapato'y espesyalista ang karkar niya itong mga higayon, na operahan yun to. May siguro survive ang inahan na to. Or ang duhag yun, no? Ang inahan o ang anak. Kaya marag nagkakomplikasyon naman itong bata manggod sa suod, mga kapuso. May nakakuan lagi. Kaya ikaw, dili ka ubigay ni nga doktor, tanaw ka na, lah, na-complicate na. Di ka basta-basta kuputa na, kaya na mapriso ka. Himo-himo, buot-buot ka diha. Nga, dili ni mo, di ka specialized to nga muhimo anang operasyon, napriso ka. Tang-tang na imong lisensya niya. Eh kung masayo, pag ginaon sa tang-tang, imong gi-eskwelahan. Pila ka tuig, masayang. Unang refer yun, or ibalhin yun og laing hospital nga doon, espesyalista, maog yun, himuon ana nila. Ay nako, kapait. Bigas bahin, mga kapuso. Kaya nga ning pulis, pulis corporal. Okay. Iyarag yung gisayangan, no? Nagmaoy ragid siya. No, panayon nato nasuta kung sa'y gimauyan aning tawhan. Na doon yung nakalalis nga retiradong pulis, mga igala. Pero, pertiging sayang nga gid. Imo pang gisukmag imong mga kabaro. Bikas bahin, yung usa ka lalaking wanted nga nagbinastos sa usa ka babae diyas may virama, mga kapuso. Nadakpan sa kapulisan pinagi sa warrant of arrest. Giingong nang hikap sa dughan og kinatao sa bata ang maong suspect. Diin kini pag-umangkon sab sa iyahang kapuyo. Unigingon na the world is healing engineer. Nahipo sa pod ang laing way ayo nga klase tao. Good job sa to ang kapulisan. Inalutsan magwarrant. So, dako-dako ang chance ani nga kumpletos recados na gini. No, naagi ni siya nalutsan man gikan sa korte. So, bugat-bugat ning kasuhay. Bata pag yun. Kinatao pag yun sa bata. Tama sa giingon sa uban. Imo pa nang gipapiit call. Nata ka sa gawas ron. Gawas nun ta ka ron. Bata ka sa prisuhan. Mura gano'n ta na itambala na. Mura gano'n ipapiit gon. Pusgon ra gano'n mo glabyog ng pultahan. Samta na. Mas gipili man mo nga panghikap. Diha sa kasprisuhan. Giingong gigutom maong usa ka lalaking kargador na maligya og kinawat nga bugas. Yes, may MC Briones Street sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Giingong nabuhat niya kini tungod sa kagutom og wala nay kwarta. Iya unta kining ibaligya og 600 pesos sa usa ka babae nga iyang kasabot. Samtang nangayo kini og pasaylo sa tag-iya nga unta dili kini mo dayon og kiha kay usa ra ka sako sa bugas ang iyahang nakuha. So, kung duha na kasako ibong nabaligya, sir, di na kapasayloon. May lang ka mga igpasaylo, kinasakpan man ka. No? Wapasakpi, asa mga igpasaylo, paita. Loita ni negosante, ibong lang siya nga nalugi. Mude, giunay sa iyahang trabahante. Mga ingani, naamoy tarong trabaho, nindot inyong amo, inyo pa dyong binuangan. Karon nga kagpasaylo kay usara kasako. Ya kuwa ka masakpe. May ni mo no? Anyway, mga kapuso, di pa na ito ni nawato na mga report sa itong mga kaubana, mga Super Radio reporters, mga igala.
ato sa Nipalutso nga ato ang mga commercials atong takna. Alas 5:45 na. Pas-pas nga aksyon sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawatag mga report mga kapuso. Patayng lawas sa usa ka lalaki. Nakit-an diha sa Clarin, Bohol. Super Decime, pasok! Super Radio. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nakit-an sa barangay Bugtongbod, lungsod sa Clarin, probinsya sa Bohol, kaganihang buntag o Huwebes, Hulyo 24, 2025. Nagkanayon si Police Executive Master Sergeant Osenyoda, investigador sa Clarin Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office. Alas 9 sa buntag, nakadawat sila og tawag sa barangay nga nagpahibaw may tungod sa nakit-an nga patayng lawas nga nagbitay sa maong dapit. Niresponde dayon sila og dito nakit-an ang patayng lawas nga nagbitay sa kahoy nga Jumelina. Diin pisi sa duyan ang gigamit pagkikot sa liog. Nadugta na kini og maayo tungod kay nabuwag naman ang lawas ngadto sa ulo. Taon-taon lang yun ni ma'am nga mukapat mo dyan mga duha ka semana kapin kinalata naman nga mukuhan po na atong leader kasi pukuhan base nakakuhan sa mo itong dadali o decompose. Inyong nadungog si Police Executive Master Sergeant Nyoda. Ang taga-punerarya nga nagatiman sa patayng lawas dunay na-recover nga pitaka nga dunay sulod kwarta, voter certification o voters ID. Ang ngalan nga nakabutang sa voters ID o voter certificate kay Arnel Albert Dagatan nga taga-proper Caridad Norte, Matalom, Leyte. So pagkakaroon ang biktima ato sa punerarya idalhin po itong naglupo kay baho naman yun ma'am. Then og na ay mga tagtungod nga dawadan pa ron o pamilya, so naadiri ang mga na-recover. So mag-identify tingin sila kanapag na-recover nga duha ka t-shirt niya. Ako sa ka-t-shirt o dahil pajama o short pants. So kasi ma-identify na po nila. Pero di po di ka siguro o sa biktima mag-identify distansya po gamay. Sigun pa ni Police Executive Master Sergeant Nyoda. Subay kini karon sa kapulisan og nang hinaot sila nga naay moadto sa police station. Apil sa ilahang gisubay ang report nga dunay na missing sa pikas lungsod sa miaging buwan. So iwagan lang ni ko kasi naman sa niya basil o ma-identify ninyo through sa ihang mga gamit. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio. Paggamit sa mga pansayan sa Cebu North ug South Bus Terminal, libre na. Super Lloyd, pasok! Super Radio. Libre na ang paggamit sa mga CR diya sa terminal sa Cebu South Bus Terminal o North Bus Terminal. Kinihuman nga nagkasabot ang Kapitolyo o ang taga Mr. Lou Philippines nga himuong libre sod sa tulo ka buwan ang paggamit ini mga pansayan nga iya sa Mr. Lou nga gipatukod o gigunman gi-maintain. Samtang ipabus pa sa repair and rehabilitation ang mga regular nga mga CR nga iya sa Kapitolyo. Giklaro ni Governor Pam Baricotro nga ang taga Mr. Lou ning offer kanila og usa ka milyon ka pesos alang sa pagpa-rehab pagpaayo ini mga regular nga mga CR apan mas gipili ni Governor Pam Baricotro nga himuong tulo ka semana ano tulo ka buwan ang pagpagamit og libre sa maong mga CR nila sa Mr. Lou samtang Kapitolyo mausay mag-abaga ni ining pagpaayo sa mga regular nga mga CR. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio. Hepe sa kapulisan sa Talisay, wala gilimod nga ilang sakop ang usa ka pulis nga natanggong sa lungsod sa Sugod. Super Gabriel, pasok! Super Radio. Wa gilimod sa hepes kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga ilang sakop ang usa ka pulis nga natanggong karon sa lungsod sa Sugod. Kini gumikan sa pagsulod niini diha sa buwangan sa Sugod, nag-inom og giling makahubog ug nanghagit og sinukmagay sa usa ka retiradong pulis. Gialarma kini sa kapulisan sa Sugod ug nakasukmag pa kini sa niresponding pulis. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepes kapulisan sa siyudad sa Talisay nga ang dinakpan mao ang ilang foot patroller sa barangay Tabunok. Ang pag-uli sa suspect dito sa Sugod mao ang iyang day off ug mubalik na umta kini og duty karong gabi sa gihimo nga background check na hibaw-an nga doon na kini lain pod nga mga panghitabo nga nagmaoy sabang suspitsado kaso nga administratiba ug kriminal ang tubangon sa dinakpan nga pulis. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Super Radio.
Super Radio. Daghang salamat, Super Decime Padilla, Super Lloyd Suarez, ug Super Gabriel Bunhok sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Anyway mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, sa atong linya, Sir Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Sir Mark, maayong hapon. May hapon, Sir Jan, sa mga suginting paminaw, ginagay update bahin sa kayong sa panahon, karong hapon na, panasunod pa ang mga adlaw. Ganyan alas 3 sa hapon, kaning si Bagyong Dante nakagawas na sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Alana ni namutang diha sa may habagatang bahin sa Japan. And approaching na siya diha pud sa may amihanang bahin sa Taiwan. So pagkakaroon ganing mao magyuha, wala gyapon ni naka-direktang apekto sa ganasang bahin sa nasod. Sa laing bahin, si Bagyong Emong usa na ni ka-typhoon no, as of 4 PM ang iyahang sentro na himutang diha sa kadagatan sa may Pangasinan, diha sa may Burgos, Pangasinan. So kining maong magyuha adunay maximum sustained winds sumabot sa 120 km per hour doon sa sentro and gustiness anaa sa 150 km per hour. Sino kining gayro karon pa silangan, habagatang silangan pa dul diha sa may kasadtong bahin sa Luzon. Sa pagkakaroon, doon na napasakaan up to tropical cyclone wind signal number 4. And akong bahin sa Central o Northern Luzon, anaanap sa of signals 1, 2, and 3. Signal number 4 ta diha sa may Ilocos Sur, sa may La Union, o sa may portion sa Pangasinan. So expecta, kini mga lugar diri sa may Central o Northern Luzon, sa maot nga panahon, no, dunay kusog nga paghuros sa hangin, kimyogan sa mga bundok na mapag-uwan, dala aning Bagyong Emong. At doon na po tayo napasakang storm surge warning diha sa eastern o northern western o northern seaboard sa Luzon. Sa karon kining maong bagyo wala gyapon ning direktang epekto sa bisan asang bahin diri sa Kabisayaan apan ilang napa-enhance paghihapon ang habagat o southwest monsoon na currently mo nag-apekto paghihapon sa atong bahin sa Visayas, labi na diri sa may western Visayas diin sila dito makasinati pa sa malag-umo na kalangitan nga na ay mga katagang pag-uwan gumikan ni ining habagat. In terms sa ulan no diri sa Central o Eastern Visayas, expected medyo durang nato ang panahon karon nga sumunod ang mga adlaw, but in terms sa hangin o sa atong katagatan, expecta doon na gyapon tay kasarangan o sa Buluron, nakahimpa sa katagatan gumikan sa kasarangan pud og kusog na paghuros sa hangin dala sa kining pag-enhance or pagkusog sa habagat aning mga bagyuha. So atong sunod nga update sa maong Bagyong Emong o sa tuang kahimtang sa to ang panahon diri sa Kabisayan unyang alas 8 sa gabi. Og dili na utob diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan, si Mark Gales, maayong hapon og daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Mark Gales sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa ta matusunan mga kapuso, ato sa nipalutson, agato abag commercials atong takna. Alasan Dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kimbote mga kapuso. Super Radio. May pagpaminaw din no, ni Angelito Ninoy sa Christoph Taxi mga kapuso. Og ni Ma'am Eda Dagook no, sakay sa Christoph Taxi karong magawras. Ang gabi og amping musbiyahe ma'am. Super Radio. Kita maglangan arita sa tubagay hisgotanan mga kapuso.
Si Baste Duterte mga higala na ani siya update no regarding sa ilahang boxing match ni General Torre mga kapuso. Mga bata ni mga ang hagad og sukmagay ang isa. Sugot po ang isa. Pero jug mga grade 3 engineer kapadunggan be. Mao gid og dating diri sa amo. Apay pina-training. Bida ba ninyo eh? Government officials naman niya, mga government officials ba mo ha? Official mas gobyerno mo dagduwa diha. Anyway, inawat man to no ni General Torre mga higala ang hagit ni Baste Duterte mga kapuso nga sukmagay sila. Boxing match ang giingon ni General Torre mga kapuso. Na ay gloves, na asaring, na ay kanang sitawag na ay referee no nya 12 rounds boxing no napato siya joke nga si Pacquiao daw ang kinini ang referee no karon niribat pud si Baste Duterte no matod pa niya sa latest video sa iyang page nga kung seryoso daw si General Torre dawaton daw to niya no ang conditions ni General Torre nga na ay charity boxing match, 12 rounds, na referee. Ang iyahapon nga condition para dawaton to niya is kinahanglan ang tanang mga government officials magpa hair follicle test. Kung seryoso gid daw si General Torre, iya daw ingnon ang iyang amo si BBM, kinahanglan mag hair follicle test ang tanang mga government officials para dawaton niya ang kondisyon nga gilatag or gihatag ni General Torre sa ilahang boxing match mga higala. Murag kining dagan sa ilahang storya magdi ginimadayon. Mura maniglaag sa mong mga barkada engineer nga sigig plano dagang kay mga istorya niya ang ending cancel. Mao giniglaag yun, no? Ang padulngan na ni cancel or drawing, no? Pero anyway, atong paaboton ang tubag ni General Torre kaganina, nag-live man to nga nag-training na. No? Na siya trainer, nag-boxing na sa siya, no? Ya, naman sa to'y video si Baste Duterte mga higala nga nag-boxing na pod, training na pod siya. No, nag-alsa na pod og weights. Mayon tag madayon no kay para mo gangaan sa ning amo ang mga gibati dire. Naapod mi kalingawan ba kay porbida paita ning atong naso di punos problema. Kung madayon nindot ni. No? Mo sa dog purpose, di ba? Charity. No? Ang sa side ni Torre, charity. Ang side ni Baste, drug test, hair follicle. So, if ma-approve din doha, o sandong ni sila, atong mahibawaan kung kinsa mga adis-adis ng mga government officials, makatabang tas mga nabahaan dito sa kauluhan, pinagi aning charity ni General Torre. O di ba? Kita nagtan-aw ra gud ta, no? Na ay charity, katabang pata, ibawaan pa na to kinsa na mga adis-adis diha. Win-win solution niya. Win-win. May pildi ani, sila ra. Tang mga nagtan-aw kung madayon ang boxing match, perti ginatong dauga mga kapuso. Ingaw na ta, unog pa silang duha. Anyway, palotson sa tani ato ang mga Best consult your doctor. Kalampuan sa mga balita ikan sa Cuerpos Kapulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup. Oy, may pagpaminaw Boss Frank Oga. Si Torres sukad na himong chief PNP wa na may buot. Ayaw Boss Frank. Si Glenn Idosil may pagpaminaw. Si Benz Bagyo mga kapuso, si Ma'am Annalyn Saldivar mga igan, Romulo Honoride, ug si Ma'am Matilos Evelyn, Ma Carmen Pujas,
Good PM Super John. Shout out ko sa kumbana Danilo. Dias Bohol. May pagpaminaw ninyo diha. Si Merham Domen. Tibos Eugenio Tagsip mga kapuso. Tapos Bilingkayes may pagpaminaw. Si Arnulfo M. Panso. May gabiig, may pagpaminaw diha po siya. Sugod na 24 oras. Time na. Ano yung mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kimbote at ang 24 oras mo sunod na. Maayong gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso, dapat totoo.